Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. Pagkatapos na matagumpay na magamot si Lady Bayan sa tulong ni Princess Ningjia, ay dumiretso na si Xinlang sa residence ng Fifth Prince. Dito ay sinalubong siya ng dalawang batang babae habang si Xiaobing naman, ay nagtanong kung bakit hindi pa rin pinalaya si Prince Ningxing iyon ay nagdonate ng dugo upang mailigtas ang buhay ni Consort Bayan. Sinabi na wag itong mag-alala sabay dagdag sa kanyang isip na ang aftermath ay paparating pa lang, tama yung sinabi ni Eunuch Lee na ang blessing ay nakatago sa loob ng misfortune at ang misfortune ay nakakubli sa loob ng blessing. Gaya ng inaasahan ang mga rumor ay mabilis na nagsimulang mag-circulate sa capital ang iba'y nagtatanong kung bakit ang dugo lang ng Fifth Prince ang gumana iyon daw ay napaka-fake, malamang iyon ay isa lamang paka na upang mapawalang sala si Prince Ningxing. Sinabi ng iba na malamang si Xinlang ay gumamit ng trick upang matamper si Ningxing ay pumatay ng Ministry of Justice official. Papaano mangyayaring iyon ay mapapatawad ng ganoon lang kadali, dahil lang sa iyon ay nagdonate ng dugo upang matransfuse kay Lady Bayan iyon ay mai-excuse na sa murder, at mula doon ay mayroon pang mas nakakatakot na rumor ang kumalat. Master report ni Shisan ayon sa kumakalat na mga sabi-sabi ang naging miscarriage ni Lady Bayan ay scheme nito. Sinasabi ng mga iyong hindi naman magkakaroon ng miscarriage si Lady Bayan kung hindi dahil sa pakana nito, at umano'y upang mailigtas ang isang tao ay pumatay ito ng isa. Sumagot si Xinlang na iyon ay hindi na mahalaga pa, at ang source ng mga rumor na ito ay nagmula sa isang napaka-unexpected na individual nagngangalang Bayan Nayan, pamangkin ni Consort o Lady Bayan. Sa isang tavern ay sinabi niyang malamang na si Xinlang ang nagdulot ng matinding pagdudugo at miscarriage ng kanyang aunt. Ang taong iyon ay napaka-vicious. Alam daw ba ng mga ito, na si Haring Alugang ng Kiyang ay namatay din sa mga kamay ng Xinlang na iyon. Si Bayan Nayan ay pamangkin din ni Duke Bayan Xiao at bilang hostage ng Bayan family, siya ay inilagay sa kapital. Although ang hari ay nakipagkasundo sa kanya't siya'y binigyan ng titulong Viscount inihanay sa isang prestigious na 5th rank idol position, si Bayan Nayan ay hindi na satisfy at gusto pang umangat sa mas mataas na posisyon. Ang tsansa na mailigtas si Lady Bayan ay isang once-in-a-lifetime opportunity para sa kanya, subalit ang tsansang ito'y sinira ni Xinlang. Pagkatapos na ma-provoke ng kaunti si Bayan Nayan ay nakumbensi na ang lahat ay conspiracy lang ni Xinlang, kaya siya ay umikot sa buong capital nagsisisigaw, ipinagkalat na ang nangyari kay Lady Bayan ay paka na lamang ni Xinlang. Sa kanyang isip ay inilahad ni Bayan Nayan na siya ay pamangkin ng mighty Duke na si Bayan Xiao. Wala siyang kinakatakutan kaya Xinlang since ayaw nitong lumabas, siya na mismo ang tutungo sa palasyo upang mag-file ng complaint. Thus mula nga doon ay tumungo na si Bayan Nayan sa palasyo ni Lady Bayan at dito ay sinabi niya kay King Ning Yuanxian na siya ay tunay na pamangkin ng kanyang aunt, kaya papaanong nangyaring ang kanilang dugo ay hindi compatible. Umano'y papaano nangyari ang ganito katinding coincidence. Si Xinlang ay kakabalik lang sa capital, ang kanyang aunt ay nagka-miscarriage na at dumanas ng matinding pagdudugo kaya malamang na ito ay kagagawan ni Xinlang, ang lahat ng ito ay plot ni Xinlang. Pakiusap Your Majesty, ito raw ay magpadala ng mga Haishuete warriors upang arestuhin at i-interrogate si Xinlang torture ng malala, nang ang katotohanan ay agad na lumabas. Hasambit ni King Ning Yuanxian sa kanyang isip bilang pamangkin ni Consort Bayan, binabanggit nito ang miscarriage at pagdudugo na para bang ito'y ini-enjoy nito. Talaga bang ito ay concern kay Consort Bayan? Inutusan si Eunuch Lee na magtawag ng mga Haishuete agents, kautosang agad na tinalima ni Eunuch Lee. Hahatawa ni Bayan Nayan sa kanyang isip. Xinlang katapusan na nito, ang Majesty ay wise puri niya sa hari. Pakiusap ipa-torture nito ng malala ang Xinlang na iyon sa mga Haishuete warriors. Ilang sandali pa'y dumating na nga ang ilang warriors ng Haishuete o Dark Water Organization, agad na nag-utos si King Ning Yuanxian na arestuhin ang Bayan Nayan na ito interrogate ng husto, alamin kung sino ang nasa likod ng pagkakalat ng mga rumor at pagdudulot ng gulo, gumamit ng puwersa kung kinakailangan. Nagulantang si Bayan Nayan sa kanyang narinig. Your Majesty, sigaw niya, maling tao ang inaresto nito, ang dapat nitong arestuhin ay si Xinlang. Hanggang sa labas ay nagpatuloy sa paghiyaw si Bayan Nayan. Ayaw niya rong tumungo sa Dark Water Organization, humingi ng tulong sa kanyang aunt, nakiusap sa haring siya'y gawaran ng awa.
Hasambit ni King Ning Yuan Xian ang mga taong ito ay nagiging napakatuso na magmula ngayon wala nang mga ngahas pang magsalitang muli sumabat si Lady Bayan, na ano raw ba kaya kung ipaubaya na nito ang natitirang mga bagay sa kanya. Nagtanong si King Ning Yuan Xian kung sigurado ba ito na gusto nitong ma-involve. Well, tugon ni Lady Bayan, umano'y mabuting manatiling self-preserving, subalit kung minsan ito ay nagiging medyo selfish at perhaps, ito ay ang kapalarang bumibigkis sa kanila. Siya ay hindi na magkakaanak pang muli at although iyon ay mayroong ina ay para ring wala, mukhang ang tinutukoy niya rito ay si Prince Ningxing. Well, saad ng hari kung ganon ang kahilingan ng kanyang minamahal na consort at pagsapit ng gabi, mula sa bilangguan ng Office of Ancestral Affairs ay dinala si Prince Ningxing sa palasyo ni Lady Bayan. Greetings Mother Consort Bayan, bati ni Prince Ningxing. Hasambit naman ni Lady Bayan, talaga raw palang ito'y hindi kaaya-ayang pagmasdan. Magmula pagkabata ito ay itinuring na bilang ill-omen, kailanman ay hindi nakatanggap ng pagmamahal ng isang ina o kaya naman familial affection, ito ay isang kaawa-awang bata. Zinger, saad niya ito raw ba ay willing na i-acknowledge siya bilang ina magmula sa sandaling ito siya na ang magiging ina nito, ito raw ba ay willing na magpa-adopt sa kanya. Ganito ang reaksyon ni Prince Ningxing sa kanyang narinig, napatanong sa kanyang isip kung totoo ba itong nangyayaring ito. Nung si Prince Ningxing ay 6 na taong gulang pa lang, mayroong idinaos na palace celebration, siya ay biglang pumasok sa venue ng walang kaalam-alam at bilang resulta, siya ay nakatanggap ng unprecedented na cold reception. Ang kanyang haring ama, ang Empress Dowager na kanyang lola, si Consort Su na kanyang ina at ilang mga nakakatandang kapatid, ay umasta na para bang siya ay hindi nag-e-exist. Matinding kirot sa puso ang naramdaman ni Prince Ningxing nung sandaling iyon, subalit bigla na lang mayroong tumawag sa kanya, at ito ay walang iba kundi si Lady Bayan. Siya'y pinapaupo sa tabi nito. Ang gesture na iyon ni Lady Bayan ay naghil sa basag na spirit ni Ningxing at sa parehong pagkakataon, ang ma-acknowledge bilang ina si Lady o Consort Bayan ay ang siyang naging kanyang pinakamimathi. Child, saad ni Lady Bayan, nagtanong kung bakit ito natigilan. Mother Consort Bayan, tugon ni Prince Ningxing, noon araw at gabi siya raw ay nangangarap na magkaroon ng inang katulad nito. Gayunpaman sa ngayon iyon ay hindi maaari, sapagkat binabalak niyang makipaglaban sa crown. Nabigla si Lady Bayan sa kanyang narinig, sa kanyang isip ay napasabing hindi nasabi sa kanya ng Majesty ang patungkol sa bagay na ito, isa pa papaano nito binabalak na lumaban. Una sa lahat, ito ay hindi gusto ng Majesty, ito'y walang anumang kapangyarihan o tal pa, kaya papaanong nangyaring nagkaroon ito ng ganitong uri ng ambisyon. Ningxing, saad niya, sabihin daw nito sa kanya bakit gusto nitong makipaglaban sa crown, si Xin lang ba ang nasa likod nito? Hindi, tugon ni Prince Ningxing, gusto niya lang protektahan ang mga taong mahalaga sa kanya. Kapag siya ay hindi lumaban para sa succession, maging ang kanyang eldest brother man o ang third prince ang siyang makakuha sa trono, hindi papatawarin ng mga iyon si Xin lang at ang Jin family. Sa kanyang isip ay napasabi si Lady Bayan na si Prince Ningxing ay mabuting bata, ngunit still, ang bagay na ito ay masyado pa ring napaka-reckless. Idinagdag ni Prince Ningxing na kapag hindi siya makikipaglaban para sa crown, then ang pag-recognize dito bilang kanyang ina ay isang personal matter, subalit kapag siya ay nakipaglaban sa crown, then ito na ay isang national matter at hindi maaaring masapawan ng personal feelings ang public interest. Bakit, saad ni Lady Bayan, nagtanong kung ayaw ba nito ang kanyang suporta. Syempre oo, tugon ni Prince Ningxing, subalit ang hingin niya ang bakang nito dahil lang sa binigyan niya ito ng ilang dugo, iyon ay pagiging oportunista. Matagal niya nang inaasam ang suporta ng Bayan family, gayunpaman ang gusto niya, siya ay bigyan ng mga ito ng suporta dahil sa siya ay nakitaan nila ng kapabilidad at potensyal bilang isang worthy na successor. Kapag ni-recognize niya ito bilang ina sa ilalim ng circumstansyang ito, ito ay parang pagpuwersa lang sa Bayan family patungo sa kanyang political path. Ang Bayan family ang siyang aako sa responsibilidad na hindi naman dapat, iyon ay hindi tama. Ganito ang reaksyon ni Lady Bayan sa kanyang narinig ang batang ito, sambit niya sa kanyang isip, ang pagiging responsable nito ay kagulat-gulat. Sa mukha ng matinding personal gains ay sinupres nito ang kanyang pagnanasa na natiling kalmado, at gumawa ng malinaw na desisyon.
Since ito ay nakapagpasya ng makipaglaban sa trono hindi niya na maaaring i-acknowledge pa ito bilang anak ng random, dahil iyon ay maghahatid ng maling mensahe sa mundo ang lalabas sinusuportahan ng Bayan family ang 5th prince sa kanyang bid for succession. Well, lumalabas na after all hindi niya pala ito maaaring i-adopt, at makalipas ang ilang sandali ay lumipat ang eksena sa study room ng hari. Ano sambit ni King Ning Yuan-sian sa kanyang pagkabigla iyon ay tumanggi. Nagtanong kung si Shin lang ba ang nagturo na ganon ang gagawin. Sumagot si Lady Bayan na iyon ay imposible sa kanyang isip ay inilahad ng hari na talagang iyon ay imposible, dahil pagkatapos na magkita nung dalawa nung gabing iyon hindi na muling nagkasalubong pa ang kanilang landas. Sinabi ni Lady Bayan na ang harem ay hindi dapat na makialam sa politics kaya absolutely siya ay hindi mag-take part sa succession struggle, subalit kung mayroong kung sino mang mambuli kay Xing siya rin ay hindi tatayo lang upang manood. Well, saad ni King Ning Yuan-sian kung ganon hahayaan niya muna iyong makalabas, nang hindi masabi ng kanyang minamahal na consort na iyon ay kanyang minamoltrato. Sa sumunod na araw sa Ministry of Justice at Imperial Clan Court ay opisyal nang idinaos ang trial para sa murder case ng 5th prince at matapos ang 3 oras na investigasyon ang buong katotohanan ay na-reveal, si Ning Xing ay pumatay upang iligtas ang isang buhay. Inilahad ng judge na although iyon ay understandable ang paraang ginamit ay napaka-extreme, ang 5th prince ay sinintensyahan ng 30 hagupit. Thus ang nangyari ganoon na nga at makalipas ang 3 araw, ang hari ay nag-issue ng edict. Si Prince Ningxing ay ginawaran ng titulong Marquis of Changping allowed nang mag-establish ng kanyang sariling office at residence permitted nang makapag-recruit ng 1,000 pribadong hukbo at bukod doon, ay iginawad din sa kanya ang dating residence ni Sunan o ng Marquis of Genyuan sa capital. Nang matanggap ang edict ay bumuhos ang luha ni Ningxing dahil although narating niya na ang adulthood 3 years ago pa at ang kanyang mga kapatid ay mayroon ng mga titulong duke at marquis, siya sa kabilang banda ay ngayon pa lamang nagawaran ng titulo. Gayunpaman ang decree na ito ay hindi nagdulot ng anumang stir sa capital, dahil sa ang natanggap ni Prince Ningxing ay kakarampot lang kung susumahin. Hindi na pumili pa ng mapalad na petsa si Prince Ningxing sa sumunod na araw, siya ay agad na tumungo sa residence na iginawad sa kanya bilang Marquis of Changping. Karamihan sa mga kagamitang narito ay nasunog gayunpaman sa kabutihang palad, si Lady Bayan ay nagpadala ng napakaraming mga furniture. Sa kanyang paglipat ay isang pamilya lang ang tumungo upang mag-offer ng congratulations, at ito ay walang iba kundi ang Zhang family. Meanwhile si Shin lang ay opisyal nang nag-resign sa kanyang post bilang Lord of Genyuan City, at siya'y naging chief historian ng Marquis of Changping Residence. Ano ang nangyayari patanong na sambit ng isang individual talagang si Shin lang ay naging chief officer ni Ningxing talagang itinali nun ang kanyang sarili sa 5th prince hindi raw ba't iyon ay maituturing na pagsira sa kanyang sariling future, bakit nun isinuko ang kanyang napakagandang posisyon bilang lord ng Genyuan upang magsilbi lang sa isang prince na wala namang prospect. Mapapansin ang pagdaan ni Shin lang sa likod ibig sabihin narinig niya ang mga katagang binitawan ngayon lang hasambit niya sa kanyang isip ano naman daw ba ang alam ng mga ito, ang unang step sa kanyang plano ng pagsuporta kay Ningxing ay ang pag-establish ng office at residence, at iyon ay great success. Gayunpaman ang kasalukuyang Marquis of Changping Residence ay isa lamang empty shell ito ay nangangailangan ng civil at military official structure, bukod dun ay kailangan din nilang mag-recruit ng 1,000 private soldiers. Ang hari ay hindi nag-provide ng kahit na isang sundalo o anumang opisyal, kaya kailangang sila mismo ang mag-recruit. Ang kailangan nila ay 3 registrar, 1 commander sa 1,000 hukbo, at 10 commander sa bawat 100 at dahil nga rito, si Shin lang ay personal na tumungo sa Martial Arts Academy at Imperial College upang mang-recruit. Sa kasamaang palad ay wala siyang anumang ma-recruit lumipas na lang ang ilang araw wala pa rin kahit na isa, dahilan upang si Shin lang ay lumipat sa Xuanwu Avenue. Lumipas ang 1, 2, 3 hanggang 8 araw still, si Shin lang ay wala pa rin kahit na isang na-recruit, ang pang-9 na araw ay sumapit. Ang Shin lang na ito ay ignorant at uneducated sambit ng isang individual, ni alam daw ba nito kung ano ang kahulugan ng ministers who follow the dragon at ministers of the hidden residence.
Inilahad ng isa na tanging ang Crown Prince lang hindi tanging ang residence lang kung saan naninirahan ang future king bago mag-ascend sa trono, ang maaaring tawaging hidden residence. Sumigaw ang isa na ito ay napakayabang at walang hiya. Lang lapit ng isa ni alam daw ba nito kung ano ang ibig sabihin ng hidden residence, ano binabalak daw ba ng 5th prince na i-seize ang trono? Hatugon ni Lang nagtanong kung papaano nito nalaman, umano'y talagang binabalak ng kanilang 5th prince na i-seize ang trono. Nagkatinginan ng apat bago tuluyang pinagtawanan si Lang saad ng isang nasa gitna gustong i-seize ni Ningxing ang trono, iyon ay isang napakalaking joke. Saad ng nasa harap ang pangit at otal-otal na si Ningxing ay talagang nagbabalak na i-seize ang trono, isang palakang gustong kumain ng karne ng sisne dugtong naman ng kalbo at sa isang kisap mata, si Lang at Prince Ningxing ay naging laughingstock ng capital. Ang Imperial College at National Academy ay hindi na hinayaan pang makapasok si Lang, eventually maging ang ilang mga martial arts academy sa capital, ay tinanggihan na ring makapasok si Lang kaya ang option na lang, ay sa mga lansangan ng capital. Si Lang ay nagsimulang mag-recruit ng talent sa Xuanwo Avenue then sa Zhuge Avenue, hanggang at maging sa mga bustling streets at dahil dito, si Lang ay bigla na lang naging napakatanyag sa buong capital subalit syempre negative na uri ng katanyagan. Mahigit sa 20 araw na ang dumaan ngunit still kahit na isang talented na tao ay wala pa ring na-recruit si Lang, walang kahit na isang multo ang nakahandang sumali at sa puntong ito, si Lang at Prince Ningxing ay tinawag ng mga clown. Sa loob ng palasyo ay tila sasabog na sa galit si King Ning Yuanxian. Lang sigaw niya ni ito ba ay mayroon pang pake sa dignidad, kung ayos lang para ritong mapahiya kung ayos lang kay Ningxing na mapahiya, pues siya hindi. Lang sambit ni Eunuch Lee sa kanyang isip mas maigi kung tumigil na ito sa pagmi-mess around. Ilang beses nang binalak ng Majesty na wasakin ang stall nito at kaladkarin ito upang bugbugin, tinanong niya ang hari kung siya ba ay magpapadala ng mga tao doon upang dalhin si Lang. Sa puntong ito ay pinipigilan ni King Ning Yuanxian ang kanyang sarili sapagkat siya ay mayroon pang utang na 2 pabor kay Lang, ang isa ay ang ginawa nito sa suklan at ang isa ay ang ginawa nitong paggamot kay Consort Bayan. Your Majesty, saad ni Lady Bayan, bakit hindi na lang nito ibigay kay Xing ang lahat ng mga taong kailangan nun at tulungang ma-set up ng maayos ang kanyang marquee residence, nang ang Lang na iyon ay tumigil na sa pagpapahiya sa kanila araw-araw. Sumagot si King Ning Yuanxian na kung ito ay noon tahimik niya nang ibinigay kay Ningxing ang lahat ng kailangan nun subalit ngayon ay hindi na maaari dahil ang residence nun ay isang pit of fire na ngayon, kapag ka siya ay nagpadala ng mga tao doon i-claim lang ng mga iyon na sila ay may sakit at tiyak na ang iba'y tatakbo pa. Inilahad kay Eunuch Lee na iyon ay hayaan na lang muna nito sa ngayon, ang little brat na iyon dagdag niya pa iyon daw ay wag lang mahulog sa kanyang mga kamay dahil kapag ka nagkaganon, iginagarantiya niyang iyon ay kanyang bubugbugin hanggang kamatayan. Napangiti si Lady Bayan sa kanyang narinig, sa kanyang isip ay napasabing ang kapalaran sa pagitan ng Majesty at ni Lang ay talagang something. Ang Majesty ay hindi isang individual na mayroong ganoon kataas na pasensya at tolerance yet ngayon ay ini-endure nito si Lang, ang tanging ibinibigay lang ay mga bantang walang laman. Mula doon si Lang ay nagpatuloy sa pag-set up ng mga stall araw-araw upang mang-recruit ng mga talent at paunti-unti, siya ay hindi na binibigyang pansin maging ng mga taong lakwatserot tamad. Damit hiyaw ng isang individual kay Dasha ito raw ay tumigil na sa kakasigaw, siya'y tila magkakasakit na, damit hiyaw ng isa pa ito raw ay tumigil na sa pagsigaw, ang boses nito'y napakalakas na ni ayawng lumabas ng kanyang tae. Mula doon ay sumapit ang pang-31 araw sa puntong ito ay mayroong lumapit kay Lang, kayo ay nang-re-recruit ng mga tao, tama ba, bungad niya, isang bagay na agad namang kinumpirma ni Lang. Originally dagdag ng individual siya raw ay walang balak na lumabas sa kanyang seclusion sa lifetime na ito subalit ang makita kung gaano kasincere ang mga ito siya'y nakapagpas siyang lumabas, gayunpaman nais niyang ipaalam, na ang kanyang presyo ay napakataas. Anong presyo, patanong na tugon ni Lang. Sumagot ang individual, na talagang ganoon dahil siya ay ang future prime minister. Mapag-aalamang ang individual na ito pala ay isang taong grasa. Damsambit ni Lang sa kanyang isip sabay spray ng perfume sa kanyang panyo, umano'y ang taong ito ay mas mahusay pa sa pagyayabang kaysa sa kanya, sir, saad niya, maaari niya raw bang malaman kung saan ito nagmula?
Sumagot ang indibidwal na kung saan nasusumpungan ng puso ang kapayapaan iyon ay ang kanyang tahanan, nagtanong si Shin Lang kung anong titulo o rank ang hawak nito. Sumagot ang indibidwal na ang fame at fortune ay hamak lamang na panandali ang ulap kung ganun saad ni Shin Lang maaari niya bang malaman kung ito ba ay mayroong pamilya, mag-isa at walang tali tugon ng indibidwal ano pa raw ba ang greater joy na maaari mong makamtan bukod doon. So sambit ni Shin Lang sa kanyang isip so ito raw pala ay isa lamang aimless drifter walang titulo walang residence, lumagpas na sa kalendaryo at wala pa ring pamilya. Mayroon sana siyang tatawagan subalit bigla na lang hinawakan ng indibidwal ang kanyang kamay. Young master sambit nito umano'y sa malawak na karagatang ito ng mga tao siya ay ang pinili nito sa unang tingin pa lang, hindi raw ba't iyon ay isang uri ng tadhana. Ang mga maiinam na kabayo ay common subalit ang isang true judge pagdating sa talent ay rare, ang kanyang walang kapantay na brilliance ay kailangang makahanap ng nararapat na lugar. So sir saad ni Shin Lang sabay kawala. So ano raw ba ang skills nito? Sumagot ang indibidwal na siya ay tumititig sa kalangitan pinag-aaralan ang mundo naiintindihan ang human nature nauunawaan ang yin at yang alam ang 8 trigrams master pagdating sa mga mysterious arts, at nauunawaan ang mga hidden path. Kaya niyang mag-strategize mula sa loob ng command tent at maipanalo ang mga laban mula sa libong-milyang distansya. May kukumpara niya ang kanyang sarili sa wise na si Guanzong at Yuyi na ka-4 sa mukha ng peligro, proud na tinatawanan ang hangin at buwan. Goodness sambit ni Shin Lang sa kanyang isip so alam daw pala nito ang lahat, kung ganun sir saad niya maaari daw ba siyang magtanong, mayroon bang anumang bagay na hindi nito alam? Well tugon ng indibidwal yung mga walang silbing bagay wala siyang alam dun, sapagkat sa buhay na ito siya ay destined lang para sa mga great deeds. Got it sambit ni Shin Lang sa kanyang isip, so ang greatest skill daw pala ng baliw na ito ay pagyayabang. O sambit ng isang tao hindi raw ba't iyon ay silan baliw, ngayon ito raw ay nagiging interesting na akalain mo ang dalawang baliw ay magkasama. Hindi kontra naman ng isang baliw at isang fool ang magkasama. Ano sambit ni Shin Lang sa kanyang pagkabigla so ang master daw pala na ito ay actually napakatanyag, mayroong ibinulong ang eunuch ni Prince Ningxing. Ang lanbaliw na ito ay hindi lang tanyag, ito ay downright notorious. Ang main job nito ay panlilimos at ang second job, ay panghuhula. Syempre walang kahit na isang naging tama sa kanyang mga naging prediksyon minsan habang nanghuhula ay hinipuan nito sa dibdib ang kanyang babaeng client, nagdulot ng pagkabasag ng kanyang isang braso. Nang siya ay hindi na masustain pa ng panghuhula siya ay nag-focus na lang sa panlilimos at sa nagdaang mahigit 10 taon, ang kanyang footprints ay nakover na ang Wu, Chu, Yu at iba pang mga estado. Ang ibang tao'y kinaawaan siya binigyan ng kaunting pera subalit pagkatanggap niya sa pera agad-agad ay ginagasta niya sa mga babae. Sa kasalukuyan siya ay mayroon ng utang sa bawat cheap prostitute ng kapital at ang mas malala, siya ay hindi nagpapakita ng anumang intensyong magbayad. Young Master Shin lapit niya sa pagmumukha ni Shin Lang once na malagpasan mo ang village na ito wala nang iba pang shop na katulad nito, siya ay lagpasan nito at ang grand ambition nito ay hinding-hindi magsasucceed. Sa kasamaang palad siya ay bigla na lang tumilapon pagkatapos kumonekta ng sampal isang bagay naman na ikinabigla ni Shin Lang, si Lan Baliw ay dinaganan ng dambuhalang prostitute. Sa pasigaw na paraan ay nagtanong kung papaano naman yung 5 silver coins na utang nito sa kanya umano'y kapagka ito ay hindi nagbayad, ito ay papatayin niya. Giyaw saad ni Lan Baliw umano'y napakalinaw na minamahal nila ang isa't isa kaya bakit tinatalakay na naman nito ang patungkol sa pera, sa kasamaang palad siya'y pinagsasasample lang ng prostitute tinanong kung sino ang in love sa kanya, kapagka ito ay hindi nagbayad ito'y papatayin niya. Matapos ang 12-dosenang sampal ay idinagdag ng dambuhalang prostitute na kapagka hindi ito nagbayad sa loob ng 10 araw, ito'y kakapunin niya. Si Giyaw ay umalis na esteemed one tayo ni Shin Lang ito raw ba ay ayos lang. Wow sambit ni Lan Baliw ang kanyang mga ribs ay hindi nabasag sa pagkakataong ito thank goodness. Young Master saad niya kay Shin Lang umano'y kapagka siya ay ni-recruit nito ang gusto niya ito ay magbigay ng 5 silver coins bilang advance salary, nang makover niya ang emotional damage compensation na ito.
Damsambit ni Shin Lang sa kanyang isip, talagang tinawag pa nitong emotional damage compensation, ang hamak lamang na Horfy. Subalit to be fair, dagdag ni Shin Lang sa kanyang isip kasabay ng pag-activate sa kanyang eyebrows, ito raw ay napakatigas, pagkatapos na mabugbog ng ganoon ito'y umaasta pa ring parang walang nangyari. Congratulations, you're hired. Lapit ni Shin Lang, sinabi ni Lan Baliw na ang isang magandang ibon ay pumipili ng mainam na puno upang paglagyan ng pugad. Ang isang matalinong ministro ay nagsisilbi sa isang worthy lord. Ang isang warrior ay nakahandang mamatay para sa individual na nakakaintindi sa kanya, kaya magmula ngayon siya na sila ay ibibigay ang lahat hanggang kamatayan. So kamusta raw ba yung sinabi niya patungkol sa advance salary? Here you go, sambit ni Shin Lang sabay bigay ng 5 silver. Ang emotional damage compensation ay hindi maaaring ma-delay, hahahatawa ni Lan Baliw, pera siya ay mayroon ng pera. Agad na humabol sa prostitute Jiao Jiao, hiyaw niya siya ay mayroon ng pera ngayon, kailan daw ba nila muling paiinitin ang kanilang romansa? Baliw, tugon ng prostitute sabay snatch sa silver na nasa kamay ni Lan Baliw. Umano'y mas maiging tumigil na ito sa pagsasayang ng pera, ito rin naman daw ay hindi nagtatagal kahit na kalahating ihilang napaka-troublesome nang haburin niya pa ang kanyang salawal para rito. Mula rito ay bumalik na si Lan Baliw kay Shin Lang. Inilahad ni Shin Lang na magmula ngayon ito na ay ang siyang registrar ng Marquis of Changping Residence, isang 7th rank official. Lapit ng mga tao ang isang pulubi ay maaaring maging isang opisyal at rekta pa sa 7th rank, hasaad nung isa kung ang isang tulad ni Lan Baliw ay maaaring maging isang 7th rank official din siya ay maaaring maging prime minister. Young Master Shin, saad ng eunuch, although mahirap mag-recruit ng mga tao ngunit ang taong ito, ni ito raw ay hindi qualified bilang isang crooked melon o kaya naman crack jujube. Sumagot si Shin Lang na kailangan nilang mag-recruit ng hindi nalilimitahan ng convention, subalit sabat ng eunuch, subalit, ang ginagawa nito rito ay lubhang napaka-unconventional. Ito ay maihahalin tulad sa horse race, maaari kang sumakay sa mule o sa donkey subalit hindi mo masasakyan ang isang dung beetle. Isa pa, hindi raw ba't ito na rin mismo ang nagsabing ang kukunin nila bilang registrar ay at least maaaring malisensiate. Well, tugon ni Shin Lang, talaga wrong sinabi niya iyon subalit hindi niya sinabi kung kailan. Ang susunod na exam ay maaari at kung ito naman ay aabutin ng 10 taon bago makapasa, iyon ay maaari rin. Lord Registrar, lapit niya kay Lan Baliw sabay lapat ng kamay sa balikat. Sa great talent na taglay nito malamang mayroon itong kilalang ilang mga gifted na mga tao, maaari daw ba nitong i-introduce ang ilan sa kanya? Young Master Shin, tugon ni Lan Baliw, ito raw ay tumungo sa tamang tao. Siya ay namuhay ng wild and free, nalibot na ang buong mundo, at na-met ang hindi mabilang na talented na mga tao. Gayunpaman ang mga iyon ay unconventional, maaaring ma-misunderstood ng mga tao, siya ay natatakot na ang worth ng mga iyon ay hindi madaling ma-recognize. Well, tugon ni Shin Lang, siya raw ay mayroong discerning eyes, kaya Lord Registrar, hanapin nito ang mga talents na iyon at pipiliin niya ang pinakamahuhusay. Deal, tugon ni Lan Baliw. Gayunpaman bago yon, hayaan muna nitong sabihin niya ang bagay na ito, ang true talent ay napaka-rare. Ang ibang lords ay naghahanap sa buong mundo subalit walang kahit na isang matagpuan. Habang siya 10 ang i-introduce niya rito ng sabay, iyon ay hindi small feat kaya gusto niya ng referral fee. Fine, saad ni Shin Lang, so magkano raw ba ang kailangan nito? You shameless thing, sambit ng eunuch sa kanyang isip. Ang kapal naman daw ng mukha nitong humingi pa ng referral fee. Nag-propose si Lan Baliw ng isang silver coin bawat tao. Deal, tugon naman ni Shin Lang, sa kanyang isip ay napasabi ang eunuch na buti na lang at mababa lang ang standards ng Baliw na ito dahil kung hindi, tiyak na sila'y muling pagtatawanan ng buong kapital. Nang matanggap ang referral fee ay tumungo na agad si Lan Baliw sa isang sira-sirang templo sa loob. Ay inilahad na hayaan ng mga itong i-introduce niya ang isang great opportunity. Ang lahat ay maaaring maging isang opisyal sa residence ng Marquis of Changping. Ang mga ito raw ba ay interesado? Ang lahat ay maaaring magsimula bilang centurion at pagkatapos ng ilang taon, maaaring ma-promote sa 10 ranks. Ang lahat ay maaaring maging isang general. Ang lahat ay maaaring mag-ascend at ma-appoint bilang high-ranking officials. Kalakip na ang mga titulo. Hapatanong na sambit ni Boy Tabangi, iyon ba ay totoo? Habang sinabi naman ng matanda na iyon ay tunog scam.
Hasaad ni Lan Baliw kailan daw ba siya nagsinungaling sa mga ito gayunpaman hindi madali ang pinagdaanan niya upang mahanap ang oportunidad na ito para sa lahat kung kaya ang mga ito'y kailangang magbigay ng silver sa kanya 1 silver per person, bilang komisyon. Kung ang mga ito ay walang pera maaari namang utangin na lang muna nila sa kanya, subalit 10% ang monthly interest. Makalipas ang kalahating oras ay bumalik na sa stall si Lan Baliw kasabay ang 10 mga pulubi, ganito ang naging reaksyon ni Xinlang. Umalingasaw ang nakakasulasok na amoy Lord Chief Historian bungad ni Lan Baliw tingnan nito ang 10 great talents na pinili niya para rito, ang mga ito ay more than qualified na magsilbi bilang officers ng 100 households hindi raw ba? Hasambit ni Xinlang sa kanyang isip ang appearance ng mga sinasabing talents na ito sa totoo lang ay medyo magaspang but then again, ang mga ito ay talagang exceptional talents. Lord Chief Historian saad ni Lan Baliw kamusta naman daw ba ang mga talents na in-introduce niya bawat isa ay 1 in a 10,000 tama raw ba? Hindi tugon ni Xinlang hindi lang 1 in a 10,000 kundi 1 in a 100,000. So ngayon saad ni Lan Baliw sabihin nito sa kanya ang mga ito ba ay qualified na magsilbi bilang mga officer sa 100 households ng 5th Prince Residence, absolutely tugon ni Xinlang ang mga ito ay more than qualified. Mga brother sigaw ni Lan Baliw magmula ngayon sila ay kakain na sa iisang kaldero magmula ngayon ang mga ito ay officers na ng 100 households ng Marquis of Changping kaya mga officers ng 100 households, bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin binabati ng mga ito ang Lord Chief Historian? Thus ganoon na nga ang ginawa ng mga pulubi, hindi makapaniwala ang mga tao sa pangyayaring kanilang nasasaksihan umano'y ang gawing opisyal ang mga pulubi, ay isang malaking kabaliwan. Inilahad ni Xinlang na sa araw na ito sila ay nakasecure ng mga great talents ang recruitment para sa 5th Prince Residence ay opisyal nang nagtatapos kaya everyone, ang mga ito ay sumunod sa kanya sa pagkamit sa glory at success. Thus sila ngay nagsimula ng magmarcha pabalik sa Marquis of Changping Residence Your Highness sambit ng eunuch sa kanyang isip ito raw ay kanyang nabigo, tuluyang bumagsak. Sa loob ng Marquis of Changping Residence ay nagpaabot ng pagbati ang mga pulubing recruit, ganito ang reaksyon ng Marquis of Changping na si Prince Ningxing. Ito sambit niya sa kanyang isip ano ang nangyayari rito ang i-recruit ang mga ito upang maging kanyang mga subordinate, si Xinlang ba ay mayroon pang kung anong malalim na intensyon. Well saad niya sa mga pulubi since ang mga ito ay narito na, then ang mga ito'y magsettle na muna't magpahinga. Nagpasalamat ang mga pulubi nga ngayon saad ni Prince Ningxing ang mga ito ay sumunod sa kanya, ang mga ito'y dadalhin niya sa kanilang quarters. Thus ganoon na nga ang ginawa nila at pagdating nila sa lokasyon, ay nabigla ang mga pulubi sa kanilang nadatnan. Sinabi ng isa na ito'y mistulang fairyland ginto saad ng isa mayroong ginto sa mga bimhuhukayin niya ba ito ng pasekreto, maaari niya ba itong may benta? My lord saad ni Ling Baliw maaari daw ba siyang magtanong kung saan sila maaaring magstay, maaari daw ba silang matulog sa ilalim ng mga eaves? Sumagot si Prince Ningxing na sa mga bahay na iyon ang mga ito'y maaaring manatili doon, at ipaalam lang ng mga ito sa kanya kung ano man ang kakailanganin nila. Naghandang mag-rush ang mga pulubi wow sambit ni Boy Tabangi napakaraming mga bahay talaga raw bang maaari silang pumili kahit saan dito, sa wakas lahad ng isa pa siya'y hindi na makakaamoy pa ng mga mababahong paa. Gayunpaman si Xiaobing ay biglang hamarang, sila'y sinigawang tumigil. Inutusang maligot kuskusin ng bamboo brush ang kanilang mga katawan kapag ka mayroong natirang kahit na kaunting dumi, ang mga ito'y hindi hahayaang makapasok sa courtyard. Shave din daw ng mga ito ang kanilang mga buhok kapag ka mayroong nagdala sa loob ng kahit na isang kuto, ang mga ito'y babalatan niya ng buhay. Ang mga guards ni Princess Ningyan ay inutusan din ni Xiaobing na maglabas ng kumukulong tubig at ang damit na pinagpalitan ng mga ito, ay sunugin. Idinagdag na ang sino mang mangahas na tumangging maligo ay bugbugin at sa sumunod na mga segundo, ganito na ang naging tagpo sa yard. Anti-pagmamakaawa ng isang pulubi pakiusap anti ito raw ay maging gentle kahit na kaunti, hey saad ni Prince Ningxing mayroong deeper meaning sa likod nito tama raw ba? Gayunpaman sumagot lang si Xinlang na wala nagtanong si Prince Ningxing kung talaga bang ang mga ito'y gusto lang nitong i-recruit, gawing registrar si Lan Baliw at gawing centurions yung 10 mga pulubi.
Sumagot si Shin Lang na maingat niyang pinili ang mga ito at sa katunayan ni inabot nga ng isang buong buwan mahanap lang ang mga taong ito. Hasambit ni Prince Ningxing sa kanyang isip so umabot raw pala ng isang buwan makuha lang ang grupo ng mga misfit na ito, nagtanong si Shin Lang kung ito ba'y nagtitiwala sa kanya. Sumagot si Prince Ningxing na ito'y pinagkakatiwalaan niya higit sa kanyang sarili kung ganon tugon ni Shin Lang siya'y hayaan nitong magsalita ng seryoso, ang mga iyon ay talagang mga talents at hindi lang basta talents, 1 in 100,000. Kung yung ginawang street recruitment ni Shin Lang nung nakaraan ay nagdulot upang siya ay maging laughingstock ng buong capital then ang actions na ginawa niya sa araw na ito, ay maihahalin tulad sa isang dambuhalang batong ram agasa patungo sa lawa nag-stir up ng malalaking alon. Si King Ning Yuan Xian ay hindi na nakapagpigil pa agad-agad ay inutusan niya si Eunuch Li na dalhin si Shin Lang sa palasyo, at pinagalitan ng husto. Shin Lang saad niya sabay talikod umano'y sa araw na ito ay kailangan nitong magbigay ng paliwanag, dahil kung hindi papatayin niya ang lahat ng 11 mga pulubing iyon. Mas maigi rin na bumalik na muna ito sa Xuanwu City dahil sa taglay nitong napakatinding talent, siya na si Ning Yuan Xian ay hindi ma-afford na gamitin ito. Your Majesty saad ni Shin Lang narinig niya rong magkakaroon ng Special Imperial Examination sa taong ito, siya ay nakikiusap na ito'y mag-grant ng permission upang makaparticipate ang mga iyon. Ang Imperial Exam ay idinadaos every few years habang ang Special Imperial Exam naman, ay isang additional test labas sa regular at ito'y nagkakaloob din ng mga official titles. Sa taong ito ay napakaraming bagay ang nangyari sa U-State ilang mga unprecedented victories ang na-achieve kung kaya, si King Ning Yuan Xian ay nakapagpas siyang magdagdag ng isang special exam upang i-boost ang national moral. Hahahatawa ni King Ning Yuan Xian gusto nitong ipatake ng special exam ang mga iyon na bungkos ng mga pulubi, muling nagsalita si Shin Lang. Your Majesty lahad niya si Lan Baliw ay gumala na sa mundo magmula nung iyon ay binatilyo pa lang although kailanman iyon ay hindi pa formal na naka-attend sa isang paaralan subalit kapag ka iyon ay ginawaran ng Majesty ng status na Tezu student at hayaang makatake sa Imperial Exam ng taong ito, ginagarantiya niyang iyon ay makakapasok sa honor roll. Si King Ning Yuan Xian ay hindi kumbinsido ang kanyang train of thought ay binahan ng pagdududa, idinagdag ni Shin Lang na yung 10 mga pulubi naman ay mga martial arts talent. Although ang mga iyon ay hindi pa kailanman nakapag-train ng martial arts at mga pulubi na mula pa pagkabata, ginagarantiya niyang ang lahat ng mga iyon ay makakapasa sa martial arts exam. Shin Lang sigaw ni King Ning Yuan Xian ito raw ba ay nababaliw na kahit nga ang isang genius ay kailangang mag-train ng walang tigil sa loob ng 10 taon upang makapasa lang sa martial arts exam tingnan nito si Zhang Jin tingnan nito si Lin Zuo, sino sa mga iyon ang hindi nag-suffer sa hindi mabilang na mga hardships makapasa lang sa martial arts exam. Your Majesty saad ni Shin Lang siya raw ay nakahandang mag-sign ng military pledge kapag ka si Lin Baliw ay hindi naging isang presented scholar sa exam na gaganapin isang buwan mula ngayon at kapag ka yung 10 mga pulubi ay hindi nakapasa sa martial arts exam, siya ay babalik sa Xuanwu City hindi na muling tatapak pa sa capital sa magpakailanman at bukod doon, hindi niya na rin muling babanggitin pa ang patungkol sa pag-claim ni Prince Ningxing sa trono. You little brat sambit ni King Ning Yuan Xian sa kanyang isip sa muli ito'y lumagpas na naman sa kanyang bottom line bakit sino raw ba ang Lin Baliw na iyon, hindi raw ba't iyon ay isa lang namang pulubing mayroong napaka-disgraceful na reputasyon. Napakalala na nga na iyon ay ginawa nitong registrar sa marquee residence ni Ningxing tapos ngayon gusto pa nitong iyon ay mag-take sa special imperial exam, tinanong niya si Shin Lang kung ito ba ay seryoso. Siyempre tugon naman ng ating bida, siya raw ay hindi pa naging ganito kaseryoso kailanman. Your Majesty magmula nung nakaraang taon hanggang ngayon ang lahat ng mga sinabi niya daw tunog pagyayabang nung una, hindi raw ba't nagkatotoo sa bandang huli sabay dagdag na siya'y nakahandang mag-sign ng military pledge. Sige lahad ni King Ning Yuan Xian ito raw ay bibigyan niya ng isang chance kaya ngayon, simulan na nito ang pagsulat sa military pledge. Thus si Shin Lang ay nagsimula na sa pag-wave sa kanyang brush upang isulat ang military pledge. Sa pagkakataong ito sa Enka Township exam si Lan Baliw ay mag-take ng civil exam at yung 10 naman, ay sasalang sa martial exam.
Kapag ka si Lan Baliw ay hindi nakapasok sa top 3 at yung 10 ay hindi nakapasa sa martial exam, si Shin lang ay opisyal nang babalik sa Xuanwu City at ang usapin ng pag-assist nito sa 5th Prince sa pakikipaglaban sa succession, ay mako-call off. Ilang sandali pa ay sinabi ni King Ning Yuan Xian na kapag ka ito ay sumuko ngayon maaari niyang sunugin ang pledge na ito at magpapanggap na lang na walang nangyari, then maaari nitong paalisin na lang yung mga pulubing iyon at siya'y magpapadala ng mga tao sa residence ni Ning Xing upang magsilbing registrar at centurion. Thank you for your grace your majesty saad ni Shin lang subalit siya raw ay isang uri ng taong gustong-gustong lumikha ng mga milagro, lalong-lalo na yung mga napaka-imposibleng bagay. Hasambit ni King Ning Yuan Xian sa kanyang isip isang buwan na lang ang natitira bago ganapin ang imperial exam tapos gusto nitong makapasa yung 11 mga pulubi ganoon lang daw ba kadali ang civil at military exam ng U-State, ni alam ba nito kung gaano karaming talent ang bumabagsak at nabibigo bawat taon. Halimbawa na lang sa township ng capital mahigit sa 3,000 mga tao ang nagpa-participate bawat taon, subalit ang nakakapasa lang kadalasan ay nasa 130. Isa pang dagdag na kondisyon saad niya kay Shin lang kapag ka ang mga iyon ay nabigong makapasa ang mga iyon ay ipapa-execute niya ng pasekreto, since ito ay ang siyang gumagawa ng mess at siya ang mapapahiya. As you command tugon ni Shin lang kung ganun lahat ni King Ning Yuan Xian ito ay settled na. Inutusan si Eunuch Lee na gawaran ng Taizhou student status ang Lan Baliw na iyon upang iyon ay makatake sa late autumn civil exam habang yung ibang 10 naman, ay gawaran nito ng Wuzhou student status nang ang mga iyon ay makasalang sa late autumn martial exam. Your Majesty sambit ni Shin lang kapag ka siya ay nagtagumpay iyon ay maituturing na paglikha ng milagro hindi raw ba nagtanong si King Ning Yuan Xian kung ano ang gusto nito, sumagot si Shin lang na gusto niyang i-expand nito sa 2,000 ang private soldiers ni Prince Ningxing. You bastard sambit ni King Ning Yuan Xian sa kanyang isip fine lahad niya kay Shin lang at pagdating ng araw maaari rin itong mamili mismo ng mga sundalo subalit kapag ka ito ay nabigo, tandaan nito ang mga consequences. Salamat Your Majesty tugon ni Shin lang kung ganun siya raw ay magpapalam na at pag-alis niya, ay ganito na ang naging estado ni King Ning Yuan Xian. Sa kanyang isip ay napasabing mukhang siya ay nasiraan na upang mag-agree sa ganoon ka-absurd na mga kondisyon mula kay Shin lang yung 11 mga pulubi ay ginawaran niya ng status at hinayaang makatake ng imperial exam sa pagkakataong ito siya ay nakatakda ng maging laughing stock damn you Shin lang, ang taong iyon ay napaka-poisonous.